Siyempre, 'di ba, tinukoy naman ni PRRD, meron tayong merong kandidato last year na nagkokokaina. I think yung kokaina, sabi ko nga, code name yan ni Miss Maharlika. Thank you so much po kay Jose Lubas. Ayan, happy holidays. So, yung kokaina, mamahaling pulburon yun eh, di ba? Yung mumurahing pulburon, tiyapo. So, ang makaka-afford lang ng mamahaling pulburon, yung mga Maya Alta, di ba? Yung mga nasa Alta to Tiyadan, ganyan. Mga may kaya sa buhay. Ang mga dayok-dok na gusto lang maging adik-adik, eh di magtatyaga sa mumurahing pulburon. Doon lang sila sa Tiyabu, di ba? So, may mga parinig na si PRRD noon, may kandidato tayo nagkokokaina. Hindi natin alam kung may ilang-ilan sa Pilipino na alam yung side effect ng pulveron, 'di ba? Ako kasi ang alam ko yung side effect lang ng mumurahin. Yun nga, 'di ba? Dahil nga may ingredient yun ng battery ng jeep, so alkaline fluid or something, 'di ba? Nakakasira talaga siya ng pag-iisip, yung mumurahing pulveron, nakakapayat, nakakaupyak ng mukha, nakakaliit ng pupil ng mata, 'di ba? Taas ang energy mo, hindi ka gutumin, 'di ba ganoon? Tapos kapag nalobat ka, nawala na yung tama mo, mainit ang ulo mo, no? So, eventually nagiging aning-aning yung gumagamit ng mumurahing pulveron. Hindi aware ang marami sa Pilipino na ang effect naman ng mamahaling pulveron ay tumatabingi ang mukha. Tama ba? Ganun daw yun eh. So, tapos nung nakaraan, meron daw politiko na tinamaan ng kubida, pero bigla mong maiisip, ang tinatamaan ng kubida, hindi naman ganun ang itsura. Kasi yung nangyari doon sa politiko, namaya talaga na nakagad talaga, hindi mo may imagine. Talagang natuyot ng bonggang-bongga, tumabingi ang katabi-tabiking ganap. Tumabingi talaga ng bonggang-bongga, natuyot talaga ng bongga. Walang ganong epekto ang kubida. Ang kubida, mawawalan ka lang ng panlasa. Ako namayat din naman ako nung tinamaan ako ng kubida, pero hindi ganun ka payat na parang papunta na sa saranggola. Hangin na lang, lilipad na, di ba? Butot balat. So sabi na kubida daw, grabe naman yung lala ng tama na yung grabe ng pagkapayat na iyon. Well, anyway, so dahil nga sa mga di ba, blind item ni Miss Marlica or maybe pagpe-pressure ni Miss Marlica na ilabas na daw yung video ng pulveron. Sabi ko nga, meron daw palang kopya niyan ang mga politicians. Siyempre, kung politiko yung napupulburon, eh, machichismis talaga yung kapwa nila politiko, di ba? Magagamit nila yun eh. Magagamit nila sa kaaway, baka mamaya ang BFF Lenlen ko may copy nun. BFF Lenlen, may copy ka ba? Okay. Also, yung mga reporter, mga journalist, mga nasa media, may kopya. So, syempre, maraming to nagtitimbre sa media. Marami silang sources. Okay, yun ang trabaho nila eh, magbalita. So, marami talagang kumukontak sa mga reporters, sa mga journalists. So, maybe may nag-forward ng video. And then, ang nakakatakot na po, may copy na rin daw ang militar. Men in uniform. Paano ba yun? Ay, ang men in uniform under kay ano, well, matakot kaya sila? Or dapat na nilang ilabas? Nagmamakaawa na kasi, gigil na kasi si Miss Marlica, ilabas nyo na yan. Kasi habang tumatagal pa sa pwesto yung mga yan, no, kamkam ng kamkam, walang habas ang pagkamkam ng mga yawa. At yun nga pa, ang usapin nga po pala ng ng next year's budget. Ang budget na ni-request ni PBBM ay 5.7 trillion lang. Pero yung na-approve po ay parang 6.4. Lagpas pa. 5.7 trillion lang yung request ni BBM for next year's budget 2024. Ang ginrant ng House of Representatives, 6.4, parang 6 trillion 398 billion. So may putal-putal. So kung i-round off mo yung 398 billion, so halos, diba, 400 billion na rin. So 6 trillion and 400 billion. Ang laki ng budget. Budget nga eh. Budget. Ibig sabihin, titipirin mo. Aayusin mo kung saan mo ilalaan. Aba, alam niyo kapag may nakikiusap ng budget, minsan binabarat pa nga, di ba? Aba, nakiusap si PBBM ng 5.7 trillion, ang ginrant ay lagpas-lagpasan pa. So, apakaraming pera pala ng Pilipinas.
Pero wala tayong nakikita. Sabi daw, umabot daw ng 4 trillion yung investment pledges ni PBBM nung kakabiyahe niya nung 17 times, nung unang taon niya, at, di ba, ito, unang taon at kalahati niya. Wala naman tayong nakita na 4 trillion investment na makikita natin sa kung saan mang bahagi ng Pilipinas. So sana punta. Either drawing ang kausap or, I don't know, baka nakamkam na. Wala tayong nakikita eh. Ang lalalala ng traffic, ang lalalala ng krimen. Kung ginagamit sa Intel ang budget, bakit may mga pagpapasabog sa marami, may terorismo? Bakit lumalakas ang NPA kung talagang nilalaanan sa tama yung budget, di ba? Oh, anyway, so nananawagan na si Miss Marlica, gigil na nga, na kung sino man ang may hawak ng video ay ilabas na. Maybe wag nang patapusin ang taong ito, pasabugin na ngayong December para memorable ang December 2023. Lahat po excited, lahat, ang dami ko nakikitang mga posts, mga ate at kuya, eto nga, oh. Nag-aabang ang lahat. Oh, Diyos me, wag na kayo mag-PM, sabi ni Joie de Vivre everyday. Wag na kayo mag-PM, wag na kayo mag-message, wala po akong kopya. Abangers lang din po ako o nag-aantay na rin na mapanood yung video. Kung ako man, pero ang sabi ni Miss Maharlika, mga ate at kuya, ginagawan daw ng paraan na huwag mag-leak yung video na yan. Either bilhin yung video, bayaran ng malaki, huwag lang i-release, or gurgurin ang may hawak ng video. I don't know. Pero ang sabi daw, huwag paniwalaan. Kapag nilabas daw yung video, huwag daw paniwalaan. Paano hindi mo papaniwalaan kung kitang-kita sa video, lalo kapag raw ang footage? 'Di ba? Lalo na yung kuha lang sa cellphone na hindi naman malinaw ang ang video. Syempre baka mamaya palihim, 'di ba? Kunwari nag-chat-chat lang pero naka-turn on pala yung nag-chat lang. Pero naka-turn on pala yung camera. At 'di ba, nare-record na. Oh, at medyo madilim yung lugar, 'di ba? So hindi maganda, hindi malinaw. Although may kalinawang konti, pero iba pa rin yung kuha ng talagang actual video cam yung ginagamit sa mga movies, sa TV, 'di ba? Mas malinaw yung mga 'yon, 'di ba? HD, Full HD, 4K. Oh. Pero yung sa phone lang, at lalo 2 years ago pa kuha, baka hindi rin magandang brand ng phone ang gamit, pero at least may video. So huwag daw paniniwalaan. Paano hindi paniniwalaan kung kitang-kita ang mukha doon? Baka ano sasabihin nila, edited. Anong sasabihin nila, hindi siya yan, kamukha lang. Anong magiging palusot? 'Di ba? So, ayan, wag na daw mag-PM kasi meron daw may mga kopya nito. Oh, sino pa? Siya pa rin, sabi, naku, pag lumabas yung video na yan, save agad. Sabi nga ni Sas, nag-aalala si Sas. Sabi niya, naku, baka mamaya yung video na sinasabi na scandal ko pala. Sex video daw baka sex video daw ni Sas yun. Hindi daw pulveron video. Oy, baka hindi pulveron video yan, baka next video ko, sabi ni Sas. But anyway, sabi dito, naku, pag lumabas yung video na yan, save agad. Or screen capture agad, no? Screen record agad. Alam nyo naman, mahilig magbura at bumili ang kalaban. Bumili. Oh, nabanggit din ni Joie de Vivre. Bumili. Willing to pay? Generous? Oh? Sabi ni Miss Marlica, bibilhin daw eh. Paano mo bibilhin kung may kopya na yung iba? Lahat ng may kopya, babayaran? Paano sila magpo-post? Paano sila mananawagan? Ang may kopya ng video, bibigyan namin ng 100 million. Oh? Baka ma-blackmail pa sila, no? Meron din akong kopya, bakit wala naman? O maybe mag-produce ng maraming copies. Pero alam niyo, copy, di ba? Pero alam niyo mga dad kuya, may naalala akong vlog ng kung sino man na ang may kopya daw ng video ay, yung nabanggit ko kanina, magandang babae na may asawang politiko. Hindi ko alam kung ka-jamming nila or wala lang, nandun lang sa lugar. Pero maganda yung babae. Diyosa. Kamukhain ko nga. Ngayon, pwedeng ka-jamming, kaya nga nakunan siguro ng video eh. 'Di ba? Or maybe, ang hirap mag-speculate. Maybe kamag-anak. Relative by affinity ang may hawak ng video.
Yung original copy siguro, no? Yung main video talaga. Baka ano, kamag-anak sa kasal. May naalala ko nag-vlog niyan. Oo. Kaya pala yung mga yun, parang itchapwera sa ganap. I don't know. Basta itchapwera sila. O, sino kaya yun? Ay, comment nyo sa comment section. Ito pang isa pang ano, gustong gusto mapanood ng video. O, tinagpa si Miss Maharlika. Maharlika Boljaquera, True Legend na may nakatagong pulburon session video ante. So, nakasave yung video. Yes, ko ginaka. When ilalabas, guguho ang sindikato ng pulburon. Kasi, kung isa itong tanyag na politiko at ganun ang kanyang ginagawa, pwede naman siyang mag-sorry. Pasensya na, that was my past. No. Kahit past mo yan, hindi ka dapat mamuno. Kasi paano mo susolusyonan ang problema sa pulburon kung ikaw mismo ay customer? Right? Pwede niya sabihin, matagal na yan, that was my ugly past, hindi na ngayon, malinis na ako, clean na me, clean. Pwede kayang gano'n? Papayag ba ang Pilipino pag tayo mga Pilipino mapagpatawad eh? Clean na me, hindi na ako gumagamit niyan, promise. Di ba? Hindi na ako haggard, fresh na. Kaya, good luck talaga. True Legend na may nakatagong pulburon session video ante pa nga ang tawag kay Miss Orlic. Hindi ko babaeng bakla ito si ano no, si ano ba? Si Mama B or si Attorney Rowena Guanzon. Pero may isang nakapanood daw ng video mga ate at kuya. Nako, mag-ingat ka po, sir. So yung makita ang post, napanood na daw niya. So, pwede siyang, di ba? Kung merong dapat bayaran, baka kailangan siyang bayaran para manahimik or ituro kung sino ang nag-release ng kung kanino niya napanood ang video or sino may kopya. Eto po, oh. Sabi ni Kuya Jay Sonsa, bakit hindi na ako excited na makitang muli, the term is muli, mga ate at kuya, muli. Kung magkikita tayo muli, relax ka lang. Yeah. Madali akong kausap. Sabi nung kanta, no? Sino kumanta nga? Di ako magkakanon. Parang may ganun kanta, no? Bakit din ako excited na makita muli yung video? Yung video ng isang mama na may pulbos sa ilong at gilagid. What? Sa gums? Sa ilong? So, snort, snort, snort? Snort, snort, snort. Singot, singot, singot. Hindi na daw siya excited na makita mo. Nakita mo na nga po, sir. Ay, Sir Jason Sanay, pinatakam din tayo. Nakita mo na nga po, hindi ka na nga excited, sir. Pero kung totoo po yung sinasabi ni Miss Marlica na willing to pay just to, just to make you silent or something, baka alokin ka, sir. Napanood niyo pala eh. Hindi daw siya excited na makitang muli. Nakita na niya, no? Sana all. Ngayon, si PRRD kaya mga ate at kuya. Kasi si PRRD, di ba, may mga pahaging-haging nga siya noong nakarang eleksyon na may kandidatong nagkokokaina. Ang pulburon, code name sa kokaina yan eh. Kung naaalala niyo yung vlog ni na Miss Marlica, ni Pebbles, ni Bagong Lipunan, tsaka ni Miss Sass, ang talagang code name ng pulburon ay asin. So siguro kapag nag-uusap-usap itong mga elite, mga ate at kuya, may asin ba kayo? Magluluto lang ako. Malay natin. Right? Wala tayong kaalam-alam. Ay, ang sipag naman magluluto. Ano kayang putahe ang iluluto? May asin daw. Iyan, naghanap ng asin. Wala tayong kamalay-malay. Yung hinahanap pa ng asin ay yung pulburon. Yun daw ang talagang ginagamit na term ng mga gumagamit ng kokaina, asin. Si Miss Marlica lang yung nagpauso ng pulburon. So si PRRD kaya mga ate at kuya, sa tingin nyo, may kopya kaya siya?
Napanood kaya niya? Kasi 'di ba nagpapahagi nga siya nung nakaraang eleksyon na may kandidato daw na nagkokokaina. Hindi pulburo ang ginamit term, kokaina na kaagad. He has weak character, 'di ba? Oh, yung pangalan niya strong, yung tatay niya oo, hindi parang gano'n, parang hindi nagpupulburon pero so alam niyo yun si PRRD well, yung Intel fund ni PRRD nung siya'y nakaupo may pakinabang, 'di ba? Nasa narco list ang mga kilalang politiko. Baka nakiusap nga lang talaga ang kung sino man para huwag lang banggitin yung pangalan ng kung sino man. Kasi PRRD naman, siguro, naawa, hindi na binanggit. Pero sinabihan niya yung nakiusap na, sa pagsabihan mo yung kapatid mo na ano, huwag maging mahina, huwag idaan sa ganyan kung may problema, harapin niya ang problema, harapin niya ang katotohanan. Di ba yun yung sabi ni Miss Marlica? So, napanood kaya ni PRRD ang video? Ilabas kaya ang video ngayong December bago matapos ang taon? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.